Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan when evidence. Ako, grabe talaga ang power ni Isko Moreno. Believe talaga ako sa mayor na ito, Kabibig. Oy, kasi Isko Moreno, pinagiba na ang barangay hall. Pinagawa daw ito ni Joel Chua. Gaano ba katotoo na si Joel Chua ang nasa likod ng pinagawang barangay hall na nasa gilid ng eskwelahan? Grabe, no? Sabi ng ilang netizen, basta lang makagawa ng proyekto. Para lang talaga masabing may nagawang proyekto. Alam mo ba kung ano ang komento ni Isko dyan? Ako, mag-ingat-ingat kayo mga congressman kasi ang sabi ni Isko Moreno, mga lawmakers kayo, hindi kayo tagagawa ng mga buildings. Ala ka, bakit sila gumagawa ng building? Oy, di ba, lawmaker sila. Ang pagiging lawmaker ba gagawa ng building? Ay, eto Kabibig ha. Ito yung pagsupalpal ni Isko Moreno sa mga pa-feeling engineer, pa-feeling may alam. Nako, ito Kabibig, grabe si Isko, no? Believe talaga ako kay Isko Moreno. Ito ha, manood tayo. Huwag po ninyo kayong magtatayo. Galit si Isko. Huwag kayong magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Isko, pangalanan mo yung congressman na iyan. Ikaw talaga mag-mention ka ng word ng congressman, parang tumataas ang BP namin. Pangalanan mo na. Galit si Isko. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Correct. Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Correct. Bakit? Nasakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Ala ka. Iohoyo ko kayong lahat. Hala. May grabe si Isko Moreno, no? Iba talaga ang Isko Moreno. Ihohoyo ko kayong lahat. Ganun dapat ang mga politiko. Yung yung matatag at talagang, kung sino ba ang may gawa nito, Kabibig? Meron ako nakitang video, Kabibig, pa. Ewan ko kung totoo ba itong video ang pinagsasabi-sabi niya na si Joel Chua daw ang nasa likod nito. Ay, pakinggan na lang natin, Kabibig, ha? Kung si Joel Chua ba? Eto na. Magkano? Magkano ba yung budget, sir? Magkano? 19 million ba? Totoo ba na 19 million? Ang galing naman, sir. Ang dami yung pondo sa DPWH na pwede na kayong magpatayo kahit sa sidewalk para lang magkaroon ng project sa DPWH. Galing, sir, no? At ikaw, sir, pag makapanghamak ka, makapang-insulto, at makapagbintang kay Vice President, wagas, sir, Grabe, sir, Di ba? Pero ikaw, hindi mo makita ang sarili mo. 19 million gone to waste. 19 million? Pinasira ng mayor ng Manila. Bakit? Kasi mali naman talaga, sir. Mambabatas ka. Di ba? Pare-pareho lang kayo ng DPWH dyan sa Manila. Halaka. Isipin yung payagan magpatayo ng building sa sidewalk. Ano yan, mga hari na kayo talaga? Dapat yan, managot sila sa batas. Dapat, Isko Moreno, pasagutin mo siya sa batas, pasagutin mo ang mga taong nasa likod nito. Siga na talaga kayo. Sayang yung pera ng taong bayan dyan, sir.
Pero pag makapag-criticize ka kay Vice President Sara Duterte, ang linis mo, sir! Napakalinis mo talaga. Parang wala kang bahid ng anomalya. Naku po. Sir, huwag naman masyadong nagmamalinis. Huwag masyadong mag-akusa. Agoy. Kung ikaw mismo may mga tinatagong katulad ng ganito. Halaka. Malay natin, sir, isa pa lang ito sa mga nakikita ngayon. Halaka. Paano, sir, as we go along, kung marami pang mga ganitong katarantaduhan ang ginawa mo? Halaka. Sayang ang 30. Hala, 35%. Grabe naman, ang laki. 35%? Totoo kaya yung kay Chua yun? So, ito na pala ang update, kabibig, sa pinagiba na barangay hall. Grabe, no? Tapat talaga ng ng eskwelahan. Hindi sila naawa sa school ba? Hindi sila naawa sa mga maestra, sa mga guro ba, sa mga estudyante. Na ito ang ginagawa nila. Oy, mahiya naman po kayo. Oy. Grabe, no? Ito yung bangkita. So ngayon, hinarangan yung bangkita, mga kababayan, tinayuan ng... Grabe yung mga barangay officials, no? Hindi sila nag-isip para lang talaga makagawa ng proyekto. Grabe, no? Tapos wala pang building permit ito, no? Naku naman, yung nasa gobyerno pa, sila pa yung una na against sa rules and regulations. Sila pa ang sumusuway sa batas. Diba? Para saan? Meron ba kayong makikickback dyan? Nako, malalaman yan ni Isko, oy. Baka iiyak-iyak kayo later on. Barangay hall. Oo, ang sinayang pera. Grabe. 19 million kung totoo man yun. Bago pa lang to, Grabe, sinayang Ay, mga kababayan, ito po yung barangay 313 Zone 31 kung saan ito nga po ay talagang tinibag na. So, as you can see, mga butas-butas na yung pader. Mga salamin ay binasag na rin hanggang doon na rin sa taas yung quarantine demolition bumabakbak, no? Ito yung bangketa, mga kababayan. Dito dumadaan yung mga kababayan nating estudyante, no? Dito sa lungsod ng Manila. Ayan, dito sila dadaan. So pagdating mo dito, may nakaharang dito na barangay hall. Nako po, grabe ang Ayan. bubo. Sino ba naman nakaisip niyan? Tapos ito yung mga bintana ng eskwelahan, hindi nila makikita yung ilabas, kundi likod na po ng barangay hall yung makikita nila dito. So ito po yung dahilan kung bakit giniba ito. Kasi nga po, kung napanood nyo sa post ni Mayor Isko, no? Wala po itong permit. Ayan. Kaya giniba ito. Grabing barangay yan, yung nipis. Ayan, kita pa nga, tagus pa nga dito. Ayan, Grabe sila. Sidewalk to bangkita to dadaanan to ng mga estudyante. Tatayuan ng barangay hall. So as you can see, no? Kaya tinitibag na ng demolition team. Ayan. Sayang pera ng gobyerno. Taxpayers money yan. Wala, nag-iba na. Grabe. Anong nakaisip niyan, no? DPWH, grabe naman. Diba? Approve nyo to? Ang ganda-ganda ng eskwelahan tatayo at tatabulan lang ng barangay hall. Okay. Yung laman ng mga utak ng DPWH at sa barangay kapitan ng lugar na yan. Diba? Yung ibang lugar kung saan pwede ilagay ang barangay hall. Grabe. Napaka-genius ang nakakaisip ng ganitong barangay hall placement. Diba na? Namandanan Daan? Kaya nga. Tinakpan pa yung eskwelahan. Tinakpan pa yung eskwelahan. Magalit mo. Eskwelahan diba? Hindi pa si Isko ang nakaupo, papatuloy talaga yan. Kung sila kuna pa niyan, ay papatuloy pa yan. Buti na lang si Isko Moreno ang naging mayor.
Grabe, gasto. Pera ang taong bayan. Ginamit dito. Tinapon na lang dahil sa maling pag-iisip. Maling planning. Hindi na alam naman So nila yun po, bawal. at ganito po ang sitwasyon dito sa may Barangay 313 kung saan tuloy-tuloy po yung pag-ibaho rito mga kababayan. So as you can see, ayan, pinapakpak. So, at naway matanggal na to at madaanan na ng mga estudyante itong bangketa na ito. No? So maraming salamat sa inyo sa panonood at God bless po sa atin lahat. So thank you po. So yun kabibig, nakita natin kung gaano ka talino ang barangay chairman dyan at ang DPWH at kung sino mang sabi na congressman nasa likod nito. Naku, napakatalino nyo po. Dapat pabayaran ng barangay chairman yung ginastos dyan. Pero taong bayan ginamit nila dyan. Sayang ang buwis ng taong bayan. Husay ng chairman dyan, kapraso utak. Nobre nagpatayo dyan. Kaso ngayon chairman dyan, abusado. Nagtataka lang ako bakit po walang equipment yung mga trabahador, walang safety shoes, walang mask, walang safety glasses. Hintay lang po kayo. Pilit itinayo para lang may makupit. Kung sino man nag-budget niyan, simula pa lang alam na nilang mali yan pero pinipilit pa rin. Kasi nga, para sa SOP at makurakot nila. Shame. Buti na lang nandyan si Isko Moreno, sinampal kay sa katotohanan. Grabing sinong utak kamuti nagpagawa niyan. Sino ba ang chairman dyan? Kung ako ang chairman, sasabihin ako, mapatay tayo ng barangay hall dito sa may bangketa. Ako mismo sabihin, hindi pwede kasi daanan yung mga estudyante. Hindi pwede kasi hindi bangketa yan eh. Pero, approve the chairman. Diba? Diba? Maling-mali, wala nga building permit to. Paano kumita ang nag-budget sa barangay building? Kapal ng mukha. Sino ang politiko ng project niyan? Sino kaya ang politikong project nito? Pondo ng Congress siguro. Pag Congress sure, may buwayang. Grabe. Ay, dapat may managot nito. Oy, Isko Moreno. Dapat may managot nito. Dapat alamin mo kung sino ang nag-budget nito. Kung sino ang congressman nasa likod nito. Dapat kasi, ano siya pera ang taong bayan yan. Accountable yan. Diba? Gusto natin ng transparency and accountability. Yan dapat malaman ng tao. Dapat may reporting dyan. Dapat managot ang sinong nagbalandarang ganong klaseng pag-iisip na gumawa ng barangay hall sa tapat ng eskwelahan at bangketa, daanan ng mga estudyante. So yun lang kabibig ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Buti na lang may Isko Moreno, no? Okay. Wala kang takot si Isko as long as Isko is following the rules. As long as alam ni Isko ano ang batas, susuwayin niya. As long as alam ni Isko kung ano ang tama, nako, gagaguhin kayo ni Isko. Yun kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.